Bago ang lahat, 19K na lang makakaginto na, baka pwede isang la at makapag-retire. Nakabawi din ang Detroit sa Game 2 versus Knicks galing sa 33 points, 12 rebounds at 10 out of 12 sa free throw ni Cade Cunningham sa loob ng 42 minutes. Napabilib din ni Cunningham si Magic Johnson sa Game 2 performance niya versus Knicks. Apat na players din ng Detroit ang naka-double digit. Kasama doon si Dennis Schroeder, naka 20 points off the bench. Meron pa palang mapipiga sa kanya. Ito na naman yung Knicks, 8 points ang bench scoring nila. Babad na naman yung starting unit. May bago pa ba? Yung Knicks din, kung hindi nag-collapse nung Game 1 ang Pistons sa 4th quarter, baka nanalo pa doon at na-down pa sila ng 0-2. Ginamit kasi ng Pistons yung style ng Miami kay Bronson na kahit naka 37 points at 9 out of 11 sa free throw line, nag-cost ng malaki yon sa Knicks. Hindi kasi problema yung depensa ni Bronson sa playoffs. Pero kapag nilagay siya bilang screener, mas nakakaskor ang kalaban. Doon tinarget ng Pistons ang Knicks na si Bronson nasa pick and roll defense ng Knicks. Every time na gagawin yon ni Bronson, 1.4 points per game agad doon ang Pistons. Ito kasi yung tactic ang ginamit ng Miami noong 2023 sa matchup din nila sa Knicks. Dapat ang gagawin ni Bronson after ng screen, makabalik siya sa original player na dinidepensahan niya. Pero dun siya pinipigilan ng offensive player ng Pistons gamit din ng screen. Kaya kalimitan may iwan kay Bronson yung mas malaking player na babantayan niya. 46% pa ang usage rate ni Bronson, gamit na gamit siya, kaya nalimit din yung ibang player ng Knicks. Masyadong quiet din si Towns nung Game 2, naka 10 points at 5 out of 11 sa field. Nasa Detroit ngayon ang advantage dahil 2 games ang mangyayari sa kanilang home court. Pwede silang maka-advance doon ng nasa 3-1 or kaya makatabla pa rin doon ang Knicks. Based naman kay Nikola Jokic, ito ang best series ngayong taon, Clippers versus Nuggets. Lamang na ng tig-isa sa series, 1-1. After ng brilliant performance ni Kawhi, nabalik na ulit ang robot na full attack mode. Sa Game 2, 39 points, 3 rebounds at 5 assists si Kawhi. First half nun, 29 points at 9 out of 10 sa field. Si Harden at si Zubac nasa double digit din noong mga time na to. Pero sa nakaraan 2 games, parang nagre-reload si Kawhi sa second part ng game. Ito yung third quarter. Nababago na talaga yung NBA. Dati namumuro ka ng tama kapag third quarter. Doon ka talaga maglalagay dahil nandun ang surge ng scoring. Ang Denver at Clippers may average na 23 points per game sa third quarter sa nakaraang 2 game. Si Kawhi bumabagal kapag third. Sa Game 1 na donut siya sa third quarter. Game 2, naka 6 points naman si Kawhi in 6 minutes. Pero kokonting attempts lang ang nakuha niya kumpara sa ibang player. Kumbaga kahit nandun sa loob ng court, itong si Kawhi limitado lang ang minuto niya kapag third quarter at hindi masyadong gagawa. Pagdating ng fourth, nung Game 1 at Game 2, dito bumabawi si Kawhi. Kahit sa regular season, balanse ang scoring ni Kawhi sa lahat ng quarter, pati yung minuto. Kapansin-pansin lang na kapag third quarter nitong playoffs, parang nagpapahinga siya. Sa nakaraan 2 games din, dikit yung scoring ng 2 team kapag fourth quarter. Sa Nuggets naman, kinulang pa rin yung triple-double ni Jokic na meron 26 points, 12 and 10. Si Jamal Murray balik na sa wisyo, 23 points at 4 out of 8 sa 3-point area. Usual game ni Jamal Murray, may combine naman na 29 points si Gordon at si MPJ. Dito naman nakasalala yung series ng Nuggets kay Russell Westbrook. May average siyang 14 points, 5 rebounds, 2 assists, 35 and 41%. Mas mataas pa yung 3-point shooting niya kesa super layup. So tama pala si Coach Mike Malone na mas nagtiwala siya kay Westbrook kesa mas batang player. Sa 14 points per game ni Westbrook ngayong playoffs, may average siya dun na 8 points per game kapag fourth quarter. Nasa 60% sa field at 50% sa 3-point area. Based sa stats, nakakadikit ang Nuggets sa Clippers dahil kay Westbrook. Kung walang Westbrook off the bench sa fourth quarter, -8 agad doon ang Denver. Dahil wala namang silang best player kasunod ni Westbrook na pamalit na mag-a-average ng 8 points per game kapag last quarter.
Galing na rin kay Colin Cowherd na kung hindi maglalaro si Westbrook sa fourth quarter, hindi mananalo ang Nuggets sa series kontra Clippers. Kung merong Kawhi na nagre-reload ng third quarter, kailangan ng Denver ang energy ni Westbrook sa last quarter. Kaya kung yung third quarter makascore agad si Westbrook dahil donut ang average niya sa nakaraan 2 games kapag third, mas malaki kasi ang chance na manalo doon ng Denver. Pero kung hindi makascore si Westbrook sa third tapos na shutdown pa siya ng Clippers sa fourth, tagilid doon ng Denver kahit sabihin pang may Jokic at Jamal Murray.